God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat, kayo pong mga taga-subaybay natin. Ito po ang Life and Grace, ang programang inyong sinusubaybayan at ang palagi niyo pong kasama si Baljamin Tatlong Hari. Ako po ang pastor dito sa Newness in Christ Ministries at kami po sa NCMI ay bumabati sa inyo ng magandang araw po at naniniwalang ang Diyos nating buhay ang patuloy na nagpapakita sa inyo ng maraming bagay. Purihin ang Diyos. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa full-time ministry o ang pagmiministeryo. Ano po ba itong full-time ministry? Pag-usapan po natin ito. But let us first define kung ano po ang ministry. Ano ba ang ibig sabihin ng ministry? Ang ministry, it means service or acts of care. Ang paglilingkod, tinatawag natin itong gawain o ito po ay gawain ng pangangalaga. Ito po ay service of care. Kaya kapag minsan may nagyayaya sa atin at sinasabing, halika, sama ka, may service tayo. Ang ibig sabihin nito ay may isang programa o activity na dinisenyo para sa paglilingkod. Kung ikaw ay isang mananampalatayang Kristiyano, alam mo ba na ikaw ay tinawag into a full-time ministry? Yes, you are. Now, bago ka pa umangal o tumanggi at sabihing sobra naman at mali naman ang aming pinagsasabi dito, makinig ka muna for a moment. Saglit lang, hayaan mo kaming makapagpaliwanag. Kasi po ang salita ng Diyos ay malinaw na nagbibigay ng pagkakaiba between fivefold ministry offices, yun pong apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers, yung pong pastor, ganon, at full-time ministry. So may pagkakaiba po itong fivefold ministry saka full-time ministry. And bagamat hindi lahat po ay tinawag to one of these fivefold ministry offices, every believers po ay tinawag to full-time ministry in one way or another. Ano po ba ang purpose ng fivefold ministry? Yung iba ay tatawagin into this fivefold ministry. Ngunit ang lahat ng mga mananampalataya ay tinawag to minister using the spiritual gifts God has placed within them. Ang layunin po ng fivefold ministry ay hindi upang gawin ang lahat ng trabaho ng pagmiministeryo sa kanilang sarili lamang. Rather, it is to equip the saints. Ito po yung layunin ng fivefold ministry. Ibinigay po ito sa iglesia upang mag-train, upang i-equip, upang ihanda ang mga mananampalataya at hindi upang sila ang gumawa ng lahat ng trabaho sa iglesia. Para ihanda ang mga mananampalataya, and that is you, to carry out the ministry of Jesus in this world. Ihanda ang mga mananampalataya, ikaw at ang iba pa, upang ma-prepare kayo sa pagmiministeryo, ituloy yung ministry na ginawa ni Jesus dito sa mundo. Maliwanag po na isinulat ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12 ng ganito. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sabi po doon, upang ihanda ang mga banal, ang mga mananampalataya sa gawain ng paglilingkod. So, tayo po ay inihanda for the work of the ministry. Sabi po sa wikang Ingles, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Who does the work of the ministry? The saints, mga mananampalataya po ang nakadisenyo para sa paglilingkod sa gawain, gumawa ng pagmiministeryo. Hindi po lang mga pastor. Nangangahulugan nito na ang bawat mananampalataya ay meant to be in ministry, regardless of their job or vocation.
regardless sa inyong marketplace, kung nasaan mang lugar kayo sa inyong marketplace. Fivefold ministry exists to train and equip all believers so they can effectively minister to the world around them. Ngayon, ang isa pang tanong natin ay, what does full-time ministry look like? Ang ministeryo ay hindi limitado lamang sa pulpito o sa church title tulad ng prayer ministry head, Christian education department head, o anumang church title. Full-time ministry is about living out your faith every day. Wherever you go, saan ka man pumunta, ano man ang ginagawa mo, araw-araw na pamumuhay ng ating pananampalataya. Tungkol ito sa pagiging mga kamay at paa ni Jesus in your workplace, in your home, at home, sa community mo, and beyond. Sabi po ng Ephesians chapter 4, ay dinidescribe po ito ng napakaganda. Sa verse 15 and verse 16, sabi doon, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi po sa wikang Ingles, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its shares, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Hina-highlights ng mga talatang ito ang ilang mahahalagang aspeto of what ministry looks like. Una po, pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, speaking the truth in love. Kasama sa ministeryo ang pag-share ng mga katotohanan ng Diyos ng may biyaya at pag-ibig, helping people grow in Christ. Pangalawa po, ang bawat bahagi ay maayos na gumaganap ng tungkulin. Every part doing its share. The body of Christ functions properly kapag ginagampanan po ng bawat mananampalataya ang kani-kanilang natatanging tungkulin sa ministeryo. Pangatlo, napatatatag ang bawat isa sa pag-ibig or edifying one another in love. Alam niyo po, ministry isn't just about reaching the lost. Of course, nagmi-mission po tayo para maabot natin yung mga hindi paligtas. But it's also about strengthening and encouraging fellow believers. Kagaya po ng sinasabi ng Hebreo 13:3. Ang sabi po doon ay, let us encourage one another daily. Araw-araw po dapat nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. As all believers engage in ministry, ang bawat isa ay nakaka-discover ng kanilang unique na panawagan sa Diyos para sa kanilang pagmiministeryo at nalalakaran nila ang purpose nila sa kanilang mga buhay. Ang bawat mananampalataya po ay nahahasa at napapatibay at naihahanda para sa lahat ng mabubuting gawa. Dahil tinawag tayo ng Diyos sa ministeryo, He also equips us for the ministry. Sabi po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17 ay ganito, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Lahat ng kailangan natin para sa epektibong pagmiministeryo ay mayroon tayo. We have everything we need to be effective ministers. Ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ay nasa atin. So, kumpleto po tayo. Sabi po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 10, ito ay sapagkat tayo ay kaniyang mga likha na nalikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. Sabi po sa wikang Ingles, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, nangangahulugan ito na bago ka pa ipanganak dito sa mundo, God had already prepared good works. Maaring meron kang ministry assignments for you to walk in na inihanda sa inyo ng Diyos. Tandaan ninyo na ang ministeryo ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin. Bahagi ito ng kung sino tayo bilang mga new creations in Christ. Ang ministry po ay pang-araw-araw. It is daily. Ministry is a daily walk. Marami po kasing tao na ang iniisip nila ay ang ministeryo is something that happens behind a pulpit. But true ministry is woven into our everyday life. Nangyayari po ang ministry o nakakapag-ministeryo ka kapag ka na-i-share mo ang gospel sa kasama mo sa trabaho. Kapag naipag-pray mo ang kasama mo na nasa gitna ng isang matinding problema o pangangailangan. Pati po yung pag-speak ng words of encouragement to a struggling neighbor. Ministeryo po ito. Every time you demonstrate God's love in practical ways, volunteering work tulad ng food distribution or helping clean up the yard para sa mga matanda, lahat ng ito po ay pagmiministeryo. Ang ministeryo ay hindi lang panglinggo o sa church service lamang nangyayari. It is meant to be lived out daily. And when we embrace this reality, humahakbang tayo sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Sapagkat ikaw at ako ay dinisenyo ng Diyos para sa gawaing Kristiyano. Mga kasama kong mananampalataya, ikaw at ako ay nasa full-time ministry. Patuloy po tayong manalangin sa mga tao, magbahagi ng Ebanghelyo, at maging courage sa atin pong mga kasama. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Nagpapaalam kami at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!